Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2866. Ano sa sandaling ito? Ang puso ni Ambrose ay napailing, at bigla siyang nalumpo doon. Papatayin ako ni tatay gayunpaman, kung nakagawa siya ng isang seryosong krimen, responsable din siya para sa kanyang sariling kapakanan. Bukod dito, ang tiyahin at pamilya ng Carter ay ligtas lahat, at wala siyang pinagsisisihan. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti ng malungkot si Ambrose, hindi lumaban kahit konti, at hinayaan siyang gapusan ng mga gwardya. Kamahalan. Pagkakita sa tagpong ito, nanginginig si Monica, at sabik na sabik kay Haring Kenny. Kamahalan, ang bata pa rin at ignorante. Responsable din ako sa paggawa ng isang seryosong krimen. Nakikiusap ako sa iyo na ibigay sa kanya ang isa pang pagkakataon. Shut up. Walang bahala magambala sa paglipas ng mga taon, itinuturing kong parang kanyang sariling anak, kundi pati na rin siya bilang prince. Mayroon pa rin namin ito pumasa sa kanyang trono. Ngunit ito kabaligtaran, hindi lamang nagawa ang krimen ng pandaraya sa emperor, kundi pinatay din ang mga nakatatanda ng pamahalaang sentral. Kung pinatawad ko siya, anong kapangyarihan ng hari ang nandyan? Sa huling pangungusap, winagayway ni Haring Kenny ang kanyang kamay at malamig na sinabi, dalhin kasama mo si Ambrose. Bumaba ka. Narinig ang utos, maraming mga gwardya ang nagtulak kay Ambrose palabas ng Guangfu Palace. Hindi si Monica ay nakadama ng pagkabalisa at takot. Sumugod siya upang pigilan siya. Kasabay nito, hindi niya nakalimutan na sumigaw kay Hari Kamahalan, nang lumaki mong pinapanood. Titiisin mo ba patay na ako, hindi na ako mabubuhay mag-isa. Ha! Nang marinig ito, ang mga mata ni Hari ay kumislap sa awa. Ngunit mabilis itong napalitan ng lamig. Manatili kasama ang emperador at pumasok sa malamig na palasyo. Nang wala ang aking order, walang pinapayagan na makita. Oo, kamahalan. Sa sandaling ito, lumapit ang dalawang gwardya at pinilit na lumabas si Monica. Kamahalan, patawarin mo siya. Desperadong umiyak si Monica, sinusubukang kumawala, ngunit pinigilan ng dalawang gwardya. Hindi na talaga kumilos, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakikita ang mag-ina na sunod-sunod na nanatiling isa, si Hari ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, nang walang kahit konting pag-indayog ng kalooban. Oo, pagkatapos uminom ng Jiuyu Xuanling Pill, nagbago ang kalooban ni Hari at ang kanyang emosyon ay unti-unting napalitan ni Lengexi, yung kabila. Sa New World Continent, sa isang kagubatan sa bundok sa timog silangan na baybayin, isang tao ang patuloy na naglalakad pasulong na may isang malungkot na ekspresyon. Bagaman ito ay naubos, hindi ito nangangahulugang huminto. Ito ang anggulo ng pagbubukas. Mula nang salakayin si Zhang Ju at ni Jack sa kataas-taasang kumperensya, si Zhang Ju ay tumatakbo sa nakaraang ilang araw. Orihinal na pagkatapos makatakas mula sa North Mona Palace, nagplano si Zhang Ju na makahanap ng isang ligtas na lugar upang makapagpahinga ng maayos at maibalik ang kanyang panloob na lakas. Ang nakakainis sa kanya ay kahit saan siya magpunta, mahahanap siya ng mga aswang na sundalo ng mundo ng multo. 2 oras na ang nakakalipas, matapos gamitin ni Zhang Ju ang Sky Opening Axe upang maitaboy ang isang alon ng Underworld Soldiers, sa wakas ay nakakita siya ng isang espesyal na marka sa kanyang katawan, na kung saan ay ang marka ng dugo at espiritu na inilagay sa kanya ni Jack sa oras na iyon. Gayunpaman, matapos na mapupuksa ang selyong espiritu ng dugo, si Zhang Ju ay hindi talaga nakaka-relax. Ang mga sundalong Ming na iyon ay pumupunta at lumalabas ng walang bakas, kaya dapat silang maghanap ng isang ligtas na lugar upang maibalik ang kanilang lakas. Ngunit nasaan ang ligtas na lugar sa harap mo? Ayan na. Sa sandaling ito, nakarating si Zhang Ju sa dalampasigan, nakatingin sa paparating na Coral Island sa malayong tubig, bigla siyang may ideya. Sa sandaling ito, sa Coral Island. Ang Coral Island ay ang pangunahing dambana ng Eternal Life. Mayroon itong espesyal na lokasyon sa heograpiya at matatagpuan sa malalim na dagat. Libu-libong mga milya din ang layo nito mula sa pinakamalapit na mainland. Dahil sa malayong lokasyon nito,
ang sitwasyon sa kontinente ng mainland ay magulo sa panahong ito, ngunit ang pangunahing dambana ng palasyo ng Eternal Life ay hindi naapektuhan kahit kaunti. 2 buwan na ang nakakalipas, nilinlang ng puting kabayo ang lahat. Matapos makaupo sa isla, nagtayo siya ng palasyo para sa kanyang sarili sa isla. Malayo, isang piraso ng palasyo ng Chonglo, tulad ng isang palasyo. Sa sandaling ito, sa loob ng palasyo ng palasyo. Kabanata 2867. Ang puting kabayo ay nakaupo sa trono ng walang pahinga, hinihigop ang tsaa na may maluwag na hitsura. Sa tabi niya, mayroong isang payat na babae na may isang maalab na pulang damit na nagtatakda ng mga kaakit-akit na kurba, na may mga magagandang tampok, ngunit mayroong isang pakiramdam ng malamig na pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga browser. Ito ang asawa ng puting kabayo, si Red Snake. Tulad ng puting kabayo, ang pulang ahas ay orihinal na isa lamang sa 4 na dakilang hari ng mahabang buhay hall, ngunit pagkatapos na ang puting kabayo ay naging Panginoon ng palasyo, tumaas ang kanyang katayuan at siya ay naging asawa ng Panginoon ng palasyo. Narinig ko na maraming mga bagay na nangyayari sa mainland continent kamakailan. Dapat ba may gawin din tayo sa Palace of Eternal Life? Mahinang sinabi ni Red Snake, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ambisyon na hindi nakaayla. Bagaman nanatili sila sa Coral Island sa panahong ito, binibigyang pansin ng Bema at Red Snake ang sitwasyon sa mainland. Hoy! Ang puting kabayo ay ngumiti at tumingin sa pulang ahas, tumango at sinabi ano ang pangangailangan ng madali ang gawin, maghintay tayo at makita. Mas makabubuti para sa Gyusho continent na makipaglaban sa bawat isa. Kapag halos tapos na silang mag-away, lilinisin natin ang gulo. Sa oras na iyon, kung gagawin ko ang mainland continent. Woolen Lord, ikaw ang asawa ng Panginoon. Posh! Nang marinig ito, ang pulang ahas ay hindi mapigil ang tumawa. Matalino ka, ngunit mas magulo ang mainland na mainland mas mabuti para sa atin. Dayanzo noon lang, dumating ang isang alagad, magalang may taong dumarating sa isla at sinabing nais nilang makilala ang Panginoon. Sino? Sumimangot si Baima at nagtanong. Ang Red Snake ay mayroon ding magandang mukha na may galit, at sinabi na hindi nasaktan. Paano ka nagpatrolya? Maaari ka talagang makakuha ng isang tao sa Corner Island. Bumalik sa Master, ang iba pang partido ay nagbigay ng isang bagay, na sinasabi na malalaman ito ng Master Hall pagkatapos makita ito. Sinabi ng alagad na may takot, at nang mahulog ang tinig, kumuha siya ng isang sulat at lumakad at inabot ito kay ang puting kabayo. Ano tinatimad na tinanggap ni Bema ang sulat, binuksan ito, at laking gulat niya, at ang buong katawan niya ay tumutulo ng malamig na pawis. Nakita ko na ilang salita lamang ang nakasulat sa liham, ngunit ang 4 na salitang ito ay parang paalala kay Bema, at ang buong tao ay kinilabutan. Ilang buwan na ang nakakalipas, sina Baima at Chester pati na rin ang mga miyembro ng pamilyang Carter, ay dinakip ni Zhangju. Sa oras na iyon, nagpanggap si Chester na sumali sa Zhangju upang may save ang lahat. Sa parehong oras, ginawa niya si Baima na magpanggap na matapat kay Zhangju upang ang lihim na matulungan siya ni Bema. Bilang isang resulta, ang puting kabayo ay nakita ni Zhangju, at pagkatapos ay pinalo. Matapos si Baima ay naging Lord of the Eternal Life, kumuha siya ng maraming elixir mula sa General Altar at sa tulong ng Red Snake, kumpletong nalutas niya ang nakatagong panganib ng heart pagkawasak at buti-buto. Orihinal na naisip ni Baima na walang nakatago na panganib na sirain ang puso at mga buto sa kanyang katawan, at wala itong kinalaman kay Zhangju, ngunit hindi niya inaasahan na si Zhangju ay dumating sa pintuan. Si Zhangju ba? Sa oras na ito, nang makita ang mga salita sa sulat, nanginginig din si Red Snake at biglang kinabahan. Si Zhangju ay malakas. Tinutulungan niya si Yang Jian na sakupin ang 9 na estado ng syudad, ngunit ngayon ay mayroon pa siyang Sky Open Axe. Ang nasabing pagkakaroon ay simpleng hindi masaktan. Wow! Naririnig ang mga salita ni Red Snake, marami sa mga master sa bulwagan ang nagbago ng kanilang mga ekspresyon at nagalit. Ito pala ay siya ang sungay na ito ang pumatay sa amin ni Palace Master Chester, maglalakas loob na ipadala mo pa rin ito sa pintuan. Dapat natin siyang patayin mamaya at maghayganti para kay Palace Master Chester. Patuloy na dumarating ang ugong ng karamihan, ngunit ang puting kabayo ay labis na balisa. Ako mismo ang pumatay kina Chester. Sa oras na iyon,
upang maging host ng palasyo, sinisi niya si Zhang Ju. Kung alam ng mga sumusunod na tao ang katotohanan, hindi magagawa ng host niya mismo. Pag-iisip tungkol dito, Baima itinaas ang kanyang kamay at sinabi, huwag mag-alala tungkol sa mga ito, lahat ng tao. Ang sungay na ito ay makapangyarihan. Kung away kami ng husto, kami muling matakot na hindi namin magagawang upang maghiganti ang Master Chester, at ibibigay namin ang aming buhay sa walang kabuluhan, makikipag-usap muna ako sa kanya. Ito nang marinig ito, ang mga Masters na naroon ay tumingin sa bawat isa at medyo ayaw, ngunit umatras pa rin sila. Mangyaring umakyat ka, sa sandaling ito, sinabi ni Baima sa alagad. Tumango ang alagad, mabilis na lumabas, at maya-maya ay pumasok kasama ang isang tao. Ito ang anggulo ng pagbubukas. Kabanata 2868. Nang makapasok siya sa bulwagan, tiningnan ni Zhang Ju ang magagandang paligid, unang tumawa, at sinabi sa puting kabayo. Namiss talaga kita dati hindi inaasahan, ang White Horse King ay napaka-ambisyoso, at siya ay naging pinuno ng Longshan Temple sa isang iglap lang ng mata. Si Mr. Zhang ay seryoso. Puti ng puti ang nakangiti at maingat na sinabi. Hindi ko alam kung dumating si Mr. Zhang bigla, ano ang gusto mo hindi nais ng White Horse na maging magalang kay Zhang Ju, ngunit walang paraan, masyadong malakas ang kalaban. Nang makita ang ugali ni Baima, tumango si Zhang Ju na may kasiyahan. Kaya, huwag tayong magsalita ng labis na kalokohan, ang iyong lugar ay napakahusay, hanapin mo ako ng isang lihim na silid, nais kong umatras at magsanay. Nga pala, ito ang pinuno ng ang Palace of Eternal Life. Dapat mayroong maraming likas na kayamanan sa dambana, at lahat sila ay ipinadala sa akin. Ang tono ay puno ng mga utos, at walang duda tungkol dito. Sa isip ni Zhang Ju, ang puting kabayo ay isang nakasisilaw na payaso lamang. Nagkataon na makaupo siya sa ulo ng palasyo ng Eternal at hindi niya ito sineryoso. Higit sa lahat, si Baima ay tinamaan ng kanyang sariling heart mapanirang palad, at hindi siya naglakas loob na suwayan ang kanyang kahilingan. Sa oras na ito hindi alam ni Zhang Ju na ang puting kabayo ay nalutas na ang krisis ng pagwasak sa puso at mga buto. Ginawa, narinig ito, ang puting kabayo ay galit na galit. Isinasaalang-alang ba ng sungay na ito ang kanyang sarili bilang isang aso sa ilalim niya? Hindi lamang nais mong isara ang lihim na silid para sa paglilinang, ngunit nais mo rin ang mga kayamanan ng langit at lupa sa pangunahing dambana. Sa pag-iisip tungkol dito, nais ni Baima na tumanggi, ngunit dahil sa takot, pinigilan niya. Maghahanda ako para sa mga kayamanan ng langit, materyal at lupa, at ang aking asawa ay pupunta muna sa silid ng lihim na kasanayan. Sa susunod na segundo, pinigilan ni Baima ang kanyang galit at ngumiti. Pagkatapos, kasama si Zhang Ju, lumabas ng main hall at lumakad patungo sa ipinagbabawal na lugar sa likuran. Makalipas ang ilang minuto, dinala ni Baima si Zhang Ju sa isang lihim na silid sa ipinagbabawal na lugar. Ang lihim na silid na ito, na matatagpuan sa bangin sa likuran ng pangunahing dambana, ay napaka-sekreto. Ito ay isang lugar kung saan ang mga Panginoon ng palasyo ng Eternal ay umatras at nagsasanay, at mahirap para sa mga ordinaryong alagad na makarating dito. Sa sandaling ito, tiningnan ni Zhang Ju ang paligid at tumango ng aprubahan ng lugar na ito ay mabuti. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Coral Island. Mahirap hanapin ng mga sundalong ito. Mayroong isang nakatagong lugar, naniniwala ako ang panloob na lakas ay ganap na maibabalik sa lalong madaling panahon. Gusto ito ni Mr. Zhang. Maaari muna itong pagnilayan ni Mr. at hindi magtatagal. Ihahatid ko ang mga kayamanan ng langit at lupa. Ang puting kabayo ay magalang na may nakangiting mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot at malamig. Okay, very good. Si Zhang Ju ay nagpakita ng isang mahinang ngiti at pumasok sa lihim na silid ng walang alinlangan. Sa sandaling ito, nakita ko ang puting kabayo na nanunuya, pinindot ang isang mekanismo sa pintuan ng lihim na silid, at narinig ang isang tunog. Pagkatapos, isang malaking hola ang lumapag mula sa kisame ng lihim na silid, na direktang sumasakop sa sulok. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na hindi talaga makapagreaksyon si Zhang Ju, at agad siyang natakot. Nakita ni Zhang Ju na ang higanteng kulungan sa harapan niya ay gawa sa isang itim na metal at napakahirap.
Pagkatapos nito, mabilis na inilabas ni Zhang Ju ang Sky Axe at tinapik ng malakas ang Hola, subalit, ang hindi niya inaasahan ay ang Hola ay nanatiling walang galaw pagkatapos ng isang malakas na ingay. Puting kabayo ang galit ni Zhang Ju ay tumaas, at sa pamamagitan ng Hola, ang kanyang mga mata ay nakalok sa puting kabayo. Maglakas loob ka na lokohin ako, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Si Zhang Ju sa oras na ito ay maaaring maunawaan. Ang ngiti ng puting kabayo ay ngayon lahat ay nagpapanggap na. Ang hindi niya inaasahan ay ang batang ito ay nakabold na sapat upang asarin ang sarili. Kabanata 2869, si Zhang Ju nararamdaman ang galit ni Zhang Ju. Hindi naman nagpanik si Bema, ni Nishan at sinabi. Hindi ko inaasahan, mayroon ako ngayon nagsasalita na, hindi namin. Anong uri ng mga hinaing, ngunit dati mong sinisira ang puso at buto sa akin, pinipilit akong sumuko sa iyo, at ngayon ay naghahanap ka ng pintuan upang ipakita ang aking lakas sa akin, kung kinaya ko ito, paano ako magiging Panginoon ng mahabang buhay? Kapag sinabi ito, nagalit ang White Horse, na dating nasa pangkalahatang dambana ng organisasyon ng Wat Ian, ay hindi kasing ganda ng isang aso sa harap niya, at pinahiya niya sa lahat ng paraan. Ngayon na siya ay natrap, dapat siya huminga ng hininga. Maliit na tao. Tumawa pabalik si Zhang Ju at tinatamad na magsalita ng kalokohan. Kumapit siya sa palakol na palakol, at muling hinampas patungo sa Hola, ngunit katulad ng dati, bagaman ang palakol na nagbubukas ng palakol ay hindi kapanipaniwala matalim, ito maaaring maputol, ngunit ang Hola ay medyo matalim. Walang mga bakas. Haha, nakikita ang eksenang ito, ang puting kabayo ay tumawa hanggang sa langit at kinutya. Zhang Ju, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Ang Hola na ito ay ginawa ng ating mga ninuno ng Eternal Palace, nagawa sa mga meteorite mula sa panlabas na mundo. Ito ay lubos na matigas. Kung ikaw ang tuktok ng lakas, maaaring maaghat ang palakol ng Kaitian upang masira, ngunit ngayon, huwag mong isipin ito. Nang sinabi niya ito, si Baima ay medyo mayabang. Oo, si Zhang Ju ay hinabol ng mga sundalo ng Underworld sa ilang araw na ito, at ang kanyang panloob na lakas ay napakalubha na hindi niya magamit ang kapangyarihan ng langit na. Kung hindi man, isang Hola ay hindi maaaring hawakan siya sa lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga mata ni Zhang Ju ay pulang-pula, at galit na sinabi niya. Hintayin mo akong lumabas, ikaw ay Maduroj. Natatakot akong wala ka ng pagkakataong ito. Malamig na ngumiti si Bai Mayin, at pagkatapos ay naglabas ng berdeng-berde lumabas ang panloob na alchemy. Ito ang panloob na alchemy ng Bilin Centipede, ang lakas na nilalaman dito ay labis na nakakalason. Hindi ka ba nalalason? Hindi ko alam kung may paraan upang mapaglabanan ang masamang lason ng Bilin Centipede. Gayun din, alam ng mahabang buhay na hall na ito na pinatay mo si Chester. Kung papatayin ka, maaari kong ibigay. Nagtapat ako, bumagsak ang boses, at hinimok ng puting kabayo ang kanyang panloob na puwersa, pinisil ang panloob na alkamiya at itinapon ang mga ito sa Hola. Bigla, nakita ko ang isang makapal na berdeng fog, na agad na nagkalat at pinuno ang bawat sulok ng lihim na silid. Ang ulap ay labis na nakakalason, at ang mga kinakaing unos na tunog ay maririnig sa hangin. Si Zhang Ju ay hindi maiiwasan, at agad na binalot ng makamandag na ulap. Kasuklam-suklam at mapanirang bata, hintayin mo ako, at tuloy-tuloy na pagngalngal ni Zhang Ju sa makamandag na ambon, sinabayan ng hiyawan. Malamig na ngumiti si White Horse, lumingon at umalis kaagad hindi niya ito narinig. Pinag-isipan ito ng White Horse. Pagkamatay ni Zhang Ju, binuksan niya ang lihim na silid at inilabas ang Sky Axe. Ang Sky Axe ay isang walang kapantay na sandata ng mahika. Gaano man kalason ito, hindi ito sisabog. Kapag nakuha mo ang Sky Open Axe, maaari mong pamunuan ang Palace of Eternal Life at bumalik sa siyam na mga lalawigan upang ipaglaban ang hegemonyo ng martial arts, yung kabila. Shanqi Imperial City, Shenyuan Palace. Ang panahon ay masama ngayon, ang madilim na ulap ay napakalaki, at ang mga sibil at opisyal ng militar sa bulwagan lahat ay may komplikadong hitsura at solemn na naiisip. Oo, ngayon ang araw upang mapatupad si Ambrose. Ipinatawag ni Hari ang 100 mga opisyal maaga sa umaga at sumama sa kanya sa pintuang daan ng palasyo upang pangasiwaan ang pagpugot sa ulo.
Upang mapatunayan ang kanyang emperador na si Tianwei, ang kalye sa labas ng gate ng palasyo ay napapaligiran ng mga layer ng tao. Ang iyong kamahalan ay papatayin ang prinsipe, ang bagay na ito ay kumalat sa imperial na lungsod, at maraming mga tao ang nais na makita ang kaguluhan. Sa gate ng palasyo, si Ambrose ay nakasuot ng uniforme sa bilangguan, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa mga tanikala, at mahigpit siyang nakatali sa platform ng pagpapatupad. Sa oras na ito, si Ambrose ay may kalmado na ekspresyon, nang walang kahit nagulat, ngunit may bakas ng nostalgia para sa mundo sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, ngunit si Ambrose ay malaki na ang pagkahinog. Kung nagawa na ang mga bagay, kailangang bayaran ang kaukulang presyo. Walang ikinalulungkot. Kabanata 2870. Sa sandaling ito, si Ambrose ay tumingin sa madilim na kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, mahinang lumuluha ang kanyang mga mata. Ina, hindi ko magawa ang aking banal na kabanalan sa iyo sa hinaharap. Sa sandaling ito, sa loob ng Chenyuan Palace. Nang makita na halos oras na, itinaas ni Hari ang kanyang kamay. Ang beteng katabi niya ay nagmamadaling sumigaw bangon at magmaneho. Nang mahulog ang tinig, haantong na si Hari sa daang mga opisyal na pumunta sa pintuang daan ng palasyo upang pangasiwaan si Ambrose. Mag-ulat, sa sandaling ito, isang gwardya ang mabilis na lumakad at magalang na sinabi sa Hari. May isang babae sa labas na nagmamakaawa na makita ka. Babae na kasimangot si Hari at gaanong nagsabi dalhin mo. Nang sinabi niya ito, ang mukha ni Hari ay malungkot. Humihiling na makita ka sa oras na ito, maaari ba itong ipadala ng pamilyang Carter upang iligtas si Ambrose? Dahil hinatid ito sa pintuan, hinawakan niya ito at pinugutan ng ulo si Ambrose upang ipakita sa publiko. Tumango ang gwardya, mabilis na lumingon at lumabas, at di nagtagal ay bumalik na may kaakit-akit na figure. Woo! Sa sandaling ito, ang makita ang babaeng ito, maging ang Haring Kenny o ang daan-daang mga sibil at militar na mga opisyal na naroroon, ay hindi mapigil ang huminga ng malalim, ganap na natigilan. Nakita ko ang babaeng ito sa kanyang 20s, na may magandang mukha at mas maganda ang figure. Nakasuot siya ng isang light pink na damit, tumingin siya walang kamatay. Yan at labis na kaakit-akit. Maganda, ito ay kasing ganda ng isang Diyos. Lalo na ang ibang makamundong pag-uugali, kahit na sa pagkakaroon ng chamber, ay hindi mas mababa. Nakita ko ang iyong kamahalan. Ang babae ay nagbigay ng banayad na paggalang, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas ang pangalan ko ay Lanzin. Ako ay orihinal na isang siyam na araw na santo, at ako ay nasa larangan ng espiritu. Gayunpaman, 10 taon na ang nakalilipas, ang langit at malalim na pagbuo ay bumagsak, na naging sanhi ng aming siyam na araw na santo. Ang batang babae ay nawala ang pakikipag-ugnay sa domain ng Diyos oo, ang babaeng ito ay isa sa siyam na mga banal na langit, Lanzin. Tulad ni Ziyan, makalipas ang kalahating buwan na ang nakalilipas, matapos ang pagkawala ng 9 Heaven Saints, hinahanap din ni Lanzin ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, pagkatapos na maghanap ng kalahating buwan, walang bakas. Ngayon, pagkatapos dumaan sa Imperial City ng Apocalypse, nais ni Lanzin na humingi ng tulong kay Haring Guangping. Siyam na langit na santo ang lahat ng mga sibil at opisyal ng militar ay pawang mga hanggal, at ang kanilang utak ay yumangay. Nagulat din si Hari, at kasabay nito ay isang lihim na masaya, mahusay, ang messenger ng Hades, na nagtapat lamang sa kanyang sarili, nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng siyam na langit na banal, na gumawa ng pagkusa, upang magpadala ng isa sa pintuan ngayon ito ay lumiliko na maging isang santo sa sandaling ito, ang Hari sinabi na may isang mapagkunwaring ngiti. Santo ay kaya kagalang-galang ito ay ang aking karangalan na dumating sa akin para sa tulong. Hindi mag-alala, gagawin ko magpadala ng isang tao upang matulungan kang makahanap ng iba pang mga santo. Gayunpaman, malapit na sa tanghali. Gusto kong pangasiwaan muna at hilingin sa santo na maghintay sandali. Pinag-isipan ito ni Hari, at pagkatapos mapugutan ng ulo si Ambrose maghahanap siya ng paraan upang makitungo sa santo ng Langsan. Salamat, kamahalan. Ang pagkakita sa Hari Kenny ay sumang-ayon lamang, si Lanzin ay napakasaya, at sinabi na may isang maliit na ngiti. Dahil ako ay isang kriminal, titingnan ko. Mabuti, tumango si Hari, at pagkatapos ay dinala ito. Siya lahat ay lumabas ng main hall at dumating sa labas ng gate ng palasyo.
Kita mo ang iyong kamahalan. Pagkakita ng emperador ay lumabas, ang mga tao sa labas ng palasyo na nakamasid sa kaguluhan ay tumigil sa pagsasalita at lumuhod. Itinaas ni Haring Kenny ang kanyang kamay upang mag-sign para sa exemption, at pagkatapos ay umupo sa upo ang dragon. Si Lan Xin ay isang santo na may espesyal na katayuan, kaya't nagbitiw siya sa kanyang pwesto. Kamahalan. Sa sandaling ito, ang commander ng Imperial Forest Army na si Ye Yunxiao ay lumakad at maingat na sinabi. Ang oras ay narito na. Oo, si Ye Yunxiao ay ang opisyal ng pagpapatupad na papatayin si Ambrose ngayon. Hindi nagsalita si Hari, ngunit tumanggo lamang.